Si Claro M. Recto ay nakilala bilang isang makabansang estadista, manunulat sa Espanyol at Ingles, at itinuturing na ama ng Konstitusyong 1935. Pero, sino nga ba si Claro M. Recto? Si Claro M. Recto ay isinilang sa Chaong, Tayabas, ngayon ay Quezon Province, noong 8 ng Pebrero taong 1890. Ang kanyang ama ay si Claro Recto Sr. na tubong Lipa, Batangas ay isang kapitan ng hukbong Kastila na nakadestino noon sa Lipa. Ang kanyang ina ay isang British na nagngangalang Michaela Mayo, na ang ama ay isang cavalry commander ng hukbong Briton na sumakop panandalian sa Maynila noong 1762. Si Claro o kilala rin sa palayaw na Clarito ay bunso sa 3 anak ng mag-asawa. Ang panganay ay nagngangalang Rosario o kilala rin sa palayaw na Maestrang Choring dahil sa pagiging guro nito sa kanilang lugar. At ang pangalawa ay nagngangalang Alfonso na isang provincial judge na namatay noong 1936. Dahil pinakabata at pinakagwapo, si Claro o Clarito ay mahal ng kanyang mga kaanak at pinakamalapit sa kanilang ina. Siya ay sinasabing isang tapat na anak at isang mapagmahal na kapatid. Sinimulan niya ang pag-aaral sa pampublikong paaralan ng kanyang sariling bayan ng Chaong, Tayabas, ngayoy Quezon Province. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa Lipa Elementary School sa Batangas, kung saan natapos niya ang pag-aaral sa elementarya. Mula roon ay pumasok siya sa Ateneo de Manila noong 1900, ngunit hindi kaya ng kanyang mga magulang na pag-aralin siya sa Ateneo. Dahil dito, para matustusan ang pag-aaral sa Ateneo, pagkatapos niyang mag-aral sa Ateneo sa umaga, nagtuturo naman siya sa gabi ng mga natutunan niya sa Ateneo sa maghapon. Gayunpaman, hindi niya napabayaan ang kanyang pag-aaral, bagkus ay nakapagtapos pa siya ng magna cum laude noong 1909 sa edad na 19. Ang kanyang mga grado sa pag-aaral sa Ateneo ay madalas na naihahambing sa pag-aaral noon ni Jose Rizal sa naturang eskwelahan, mga 3 dekada na ang nakalilipas, at napansin na higit na mataas ang grado niya kaysa kay Rizal. Dahil sa mataas na grado at pagiging magna cum laude, pinayuhan siya ng kanyang mga kamag-anak na kumuha ng medisina, o kaparian, o batas, o inhinyero o pamamahayag dahil sa tingin nila na yun ang mga kursong makakamit niya ang tagumpay. Pagkatapos ng maraming deliberation, nagpasya siyang mag-aral ng batas. Nag-aral siya ng kursong abogasya sa Universidad ng Santo Tomas noong 1909. Ngunit, dahil hindi pa rin kaya ng kanyang mga magulang na siya ay pag-aralin, muli niyang sinuportahan ang sarili sa pamamagitan ng pagtratrabaho sa pahayagan ng mga Kastila, ang El Debate. Siya rin ay naging protege ni Don Vicente Ilustre, isang abogado at mamamahayag ng Batangas, na nagturo sa kanya na magsulat sa Espanyol at magpalathala ng mga artikulo. Noong nag-aaral pa siya sa Universidad ng Santo Tomas, nakilala siya bilang isang makata na nakapagsulat at lathala ng mahigit 100 tula. Ang kanyang mga tula ay umani ng magagandang pagsusuri mula sa mga kritiko noong mga panahong iyon. Ang pagiging makata niya ay mas lalong nakilala nang manalo sa paligsahang pampanitikan ang kanyang dulang La Ruta de Damasco na isinulat niya noong 1914, kung saan sa paligsahan na ito ay nakatanggap siya ng premyong 500 piso bilang unang gantimpala. Dahil dito, napabilang siya sa mga kawanipang editorial sa pahayagang El Ideal. Nang maglaon, naging kolumnista siya para sa pahayagang La Vanguardia kung saan isinulat niya ang Primeras Cuartillas, sa ilalim ng sagisag na Aristeo Hilario. Gayunpaman, hindi niya napabayaan ang kanyang pag-aaral, bagkus ay nakapagtapos siya noong 1914 sa edad na 24. Pagkatapos ay agad siyang kumuha ng pagsusulit sa bar, kung saan siya ay nakapasa at naging ganap na abogado noong 7 ng Setyembre taong 1914. Mula 1914 hanggang 1916,
siya ay nagpreprates ng batas sa Batangas at Manila at nakilala bilang isang milagrosong abogado. Noong 1916, siya ay hinirang na legal advisor ng unang Senado ng Pilipinas at nagsilbi hanggang 1919. Habang legal advisor ng Senado, isinulat niya noong 1917 ang dulang Solo entre las Sombras, nung siya ay 26 anyos pa lang, nang magkaroon muli ng paligsahang pampanitikan, sinali niya ito, sa paligsahang ito na itinaguyod ng Sociedad Talia. Ang kanyang dula ay nanalo ng unang gantimpala. Ang kanyang dulang ito ay hinatulan bilang pinakamahusay na drama nina Fernando Maria Guerrero, Cecilio Apostol, at Jose Carvajal. Noong Hunyo taong 1917, ang kanyang dula ay ginanap sa unang pagkakataon kasama ang pinakadakilang aktres ng panahong iyon, si Praxedes Fernandez de Pastor, mas kilala bilang Yeyeng, bilang pangunahing tauhang babae. Matapos siyang maglingkod bilang legal advisor noong 1919, pumasok siya sa politika at tumakbo at nanalo bilang kinatawan ng ikatlong distrito ng Batangas sa mababang kapulungan sa ilalim ng Partido Demokrata. Sa kanyang unang termino ay naglingkod siya bilang minority floor leader ng mababang kapulungan mula 1919 hanggang 1922, at naitalang pinakaaktibo sa oposisyon. Sa parehong taon, nagdulot siya ng seryosong banta para sa speakership laban kay Manuel Rojas. Ngunit, pagkatapos ng 10 araw ng pagkakahinto ng isyu ay umatras siya. Noong 1924, siya ay isa sa mga kasama sa Parliamentary Independence Mission sa Estados Unidos. Ito ay isa sa ilang misyon na panapanahong ipinapadala ng pamahalaan ng Pilipinas sa Estados Unidos upang makiusap para sa kalayaan nito. Ang partikular na misyong ito ay binubuo niya bilang miyembro at minority floor leader ng mababang kapulungan, Pangulo ng Senado na si Manuel L. Quezon, at Senator Sergio Osmeña. Pumunta sila sa Washington upang tumutol sa Fairfield Bill, na ipinakilala ng Pangulo ng Estados Unidos na si Louis W. Fairfield. Iminungkahi ng Fairfield Bill na magtatag ng isang pamahalaang tinatawag na Commonwealth ng Pilipinas, sa ilalim ng isang Pilipinong gobernador-heneral, kung saan ang Estados Unidos ay kinakatawan ng isang Amerikanong komisyoner sa loob ng 30 taon, at sa dulo kung saan ang kalayaan ay ipagkakaloob. Noong 1925, siya ay nahalal sa ikatlong pagkakataon sa isa pang 3 taong termino sa kapulungan ng mga kinatawan at patuloy na nagsilbing minority floor leader nito hanggang 1928. Sa pagtatapos ng kanyang ikatlong termino, noong 1928, siya ay nagretiro sa politika upang italaga ang kanyang sarili mula sa pagsasanay ng kanyang propesyon. Bumuo siya ng isang law office at pinangalanang Francisco, Recto and Luwalhati. Ngunit, ang kanyang partido ay muling kailangan ng kanyang serbisyo kaya siya ay inilagay bilang kandidato para sa senador ng ika-5 distrito. Sa kabutihang palad, noong 1931 ay nanalo siya bilang senador ng ika-5 distrito na binubuo ng mga lalawigan ng Batangas, Tayabas, o Quezon, Cavite, Mindoro at Marinduque. Habang nasa Senado, siya ay muling naglingkod bilang minority floor leader hanggang 1934, pagkatapos ay naglingkod din siya bilang majority floor leader at president pro tempore noong 1934. Nang simulan ang pagbabalangkas para sa bagong konstitusyon ng Pilipinas, siya ang napili bilang tagapangulo ng Kombensyong Konstitusyonal noong ika-26 ng Hulyo taong 1934. Bilang tagapangulo, siya mismo ang nagpresenta ng nabuong konstitusyon para sa pamahalaang Commonwealth kay Pangulong Franklin D. Roosevelt, binansagan ng ilang legal scholar at constitutionist ang saligang batas na ito bilang Best Written Philippine Charter Ever. At sa kanyang ika-45 na kaarawan noong ika-8 ng Pebrero taong 1935, ang Konstitusyong 1935 na binansagang Best Written Philippine Charter Ever ay pormal na natapos.
Pagkatapos, kaagad na dinala nila ni Manuel Quezon ang dokumentong ito sa Washington para sa pag-apruba at lagda ni Pangulong Franklin D. Roosevelt. Pagkatapos nitong lagdaan, noong 3 ng Hulyo taong 1935 ay hinirang siya ni Pangulong Franklin D. Roosevelt bilang katulong na mahistrado ng Korte Suprema ng Pilipinas pero nagretiro siya pagkaraan ng 16 na buwan noong 1 ng Nobyembre taong 1936. Pagkatapos ng 5 taong pamamahinga sa politika, noong 1941, siya ay muling tumakbo sa pagkasenador at nanalo. Noong 23 ng Enero taong 1942, siya ay itinalaga bilang Komisyoner ng Edukasyon, Kalusugan at Kapakanang Pampubliko, o Public Welfare. Makalipas ang 1 taon, noong 14 ng Oktubre taong 1943 ay itinalaga siya bilang Minister of State for Foreign Affairs sa ilalim ng pamahalaan ni Jose P. Laurel sa panahon ng mga Hapon. Nang matalo ang mga Hapon, siya ay inakusahan ng pakikipagtulungan sa mga Hapon, dahil dito, siya ay ikinulong ng United Forces of the Diliman. Pagkatapos ay sa Iwahig, isang penal farm, sa Palawan. At mula doon ay ipinadala siya sa Muntinlupa at kinasuhan ng pagtataksil. Habang siya ay nakakulong, noong 1946, siya ay nakapaglathala ng mga libro tulad ng 3 Years of Occupation, The Law of Belligerent Occupation and the Effect of the Change of Sovereignty on the Commonwealth Treason Law, at A Word More on the Law of Belligerent Occupation and the Effect of the Change of Sovereignty on the Commonwealth Treason Law. At nang magbigay ng amnestia para sa mga collaborators si Pangulong Manuel A. Rojas, hindi niya ito sinamantala at sa halip ay pinaglaban niya ang sarili sa harap ng korte at nagawang maipanalo ang kaso. Nagawa niyang bumalik sa pagiging senator sa ikalawang pagkakataon, nang manalo siya sa halalan noong 1949, ngunit, hindi siya kabilang sa 8 senatorial candidates na idineklarang nanalo. Dahil dito, naghain siya ng election protest sa Senate Electoral Tribunal at makalipas ng 2 taon, siya ay nanalo. Noong 1955, sa ikatlong pagkakataon, siya ay nahalal na senador sa ilalim ng Partido Liberal. Noong 1956, dahil sa kanyang ipinakitang angking galing bilang senador, siya ang nanguna sa listahan ng 5 most outstanding senator ng taong yun para sa Senate Press Club. Noong 1957, siya ay tumakbo sa pagkapangulo ng bansa, ngunit, natalo siya laban kay Carlos P. Garcia. Noong 1 ng Abril taong 1959, natanggap niya ang Spanish Award na La Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. At noong 30 ng Agosto taong 1959, natanggap naman niya ang The Knights Grand Cross of Rizal Award ng Knights of Rizal. Sa kanyang kaarawan at anibersaryong pilak ng Konstitusyon ng Pilipinas, noong 8 ng Pebrero taong 1960, siya ay ginawaran ni Pangulong Carlos P. Garcia ng Philippine Legion of Honor, na may ranggong punong komandante, o Chief Commander. Makalipas ang 6 na buwan, noong 2 ng Oktubre taong 1960 sa edad na 70, habang siya ay nasa Rome, Italy, siya ay biglang inatake sa puso at namatay. Inilibing ang kanyang mga labi sa Cementerio del Norte sa Maynila, o Manila North Cemetery. Naiwan niya sa kanyang pagpanaw ang kanyang 4 na anak sa kanyang unang asawa na si Angeles Silos na sina Maria Clara, o Nena, Conchita, o Chitang, Jose Maria, at Maria Priscilla, o Chona. Naiwan rin niya sa kanyang pagpanaw ang kanyang 2 anak sa kanyang ikalawang asawa na si Aurora Reyes na sina Clarito at Rafael. Bilang pagpupugay sa kanya, noong 1961, ang daang Azcárraga sa Maynila ay pinangalanang Avenida Claro M. Recto. Bukod dito, ipinangalan rin sa kanya ang isang estasyon sa Light Rail Transit 2, o LRT2. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang.
So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.